Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga boss. Kamusta? Salamat sa pagbisita. Welcome mga boss sa ating maliliit na magmamanong YouTube channel. Shoutout pala kay Boss Roel Berdiholo na humihingi sa atin ng 21 days conditioning. So ito mga boss para sa inyo, para ito sa mga baguhan na gustong matuto kung paano magkondisyon ng kanilang manok panlaban. So ito mga boss yung ginagamit natin, pwede din ito sa half fight, pwede din ito sa derby kung tayo ay nag-i-entry ng mga pa-derbys mga boss. So ito mga boss yung tinatawag nating 7 days exercise mga boss. 7 days exercise natin. So kailangan na seleksyonan ng yung manok natin, then napaliguan na ng with anti-mite shampoo at napurga na yung manok natin at nabigyan na ng magandang pagkain yung mga manok natin mga boss. Siyempre bago tayo magsimula sa ating exercise, kailangan maganda na yung katawan ng manok natin, na bigyan na ng magandang pagkain, mga vitamins, at saka natin ipasok sa 7 days exercise yung manok natin. Day 1 mga boss, 6 AM handspar, at pagkatapos handspar mga boss, ibalik natin yung manok natin sa cord at hayaan ng dons at maghapon at magdamag. So ang tinatawag natin na handspar mga boss, meron tayong catch cocks at pinapapalo lang natin yung manok natin doon mga boss para ma-develop nila ang kanilang cutting ability. Ito mga boss yung exercise natin, physical at saka mental conditioning mga boss. So sa dito mga boss, 6 AM, handspar pa rin natin yung manok natin mga boss. Then pagtapos natin na handspar yung manok natin, hayaan na natin yung manok natin sa cord or sa flying pin mga boss. Yun yung sa day 2 natin. Sa day 3 mga boss, day 3, 5 AM, bitawan na natin yung manok natin mga boss. Ito ay kailangan magbitaw tayo ng manok natin mga boss ay parating 2 bitaw. Siyempre baguhan pa yung nabitaw natin yung manok natin mga boss, ay parating tandaan natin na parating 3 talampakan lang yung pagbitaw ng manok natin upang magkapaluan ka agad. Ang inaiwasan lang natin mga boss na gumiri yung manok natin, masanay sa agrian. Kasi pag may tari na mahirap na pag gumiri yung manok natin at mauunahan yung manok natin. So gusto natin na pagbitaw ay makapalo kaagad yung manok natin. Kaya nga magbitaw tayo ay parating 2 bitaw. Sa una ay malapitan ng mga boss. Sinasabi natin na 3 talampakan lang upang makapagpaluan kaya kaagad yung mga manok natin. Sa unang bitaw, mga 3 bangga lang. At sa pangalawang bitaw mga boss, tamang-tama yung layo, then hayaan natin hanggang 5 paluan. Basta tandaan yung mga boss na pagbitaw natin at saka magkapitan kaagad yung manok natin, awatin kaagad natin mga boss. Bakit? Gusto natin mga boss na hindi masanay yung manok natin na una bago palo yung manok natin, kasi mauunahan niyang ng kalaban mga boss. Gusto natin i-develop sa kanila na umuuna talaga yung palo ng paa na hindi tumutuka. Yun yung gusto natin sa manok natin mga boss. Siyempre kung magkapitan yung manok natin, baka masira yung kanilang mga pakpak, buntot, at kinukondisyon pa naman natin yung mga manok natin mga boss. At after mga boss na bitaw ng manok natin, ilagay na natin sa scratch box yung manok natin. Ilagay natin doon, hayaan natin ng 5 to 10 minutes na may tuyong dahon mga boss. At kung hindi kumakaskas yung manok natin doon, ay pitik-pitikan lang natin ng crack corn para kumaskas yung manok natin doon. At siyempre ma-develop yung kinalang muscle sa paa. At siyempre maiwasan natin magkaroon ng muscle bound yung manok natin mga boss. Kaya nga pag galing sa heavy training yung manok natin ay dinadaan palagi natin sa scratch box yung manok natin mga boss para maiwasan yung tinatawag nating muscle bound. After mga boss na scratch box, ibalik natin sa cord yung manok natin. 9 AM mga boss, kunin natin yung manok natin doon sa cord, ilagay natin sa flying pin. Mas maganda yung maluwag-luwag na flying pin kasi sinasamahan natin ng inahin yung manok natin mga boss. Mga boss, kunin natin yung inahin doon sa flying pin, then hayaan na lang natin yung manok natin na panlaban doon sa pin at maghapon at magdamag. Ang sa day 3 natin mga boss. Day 4, pahinga natin yung manok natin doon sa lilim or sa flying pin mga boss. Hayaan lang natin yung manok doon buong araw. Sa day 5, 6 AM, handspar natin yung manok natin uli mga boss.
at ibalik natin doon sa cord or flying pin. Ang maaari mga boss, sa ibang cord natin ibalik yung manok natin or ibang flying pin para maging aktibo parati yung manok natin. Iniiwasan natin mga boss na maging kumpante yung manok natin kasi nga ang manok ay territorial. Ayaw natin na maging kumpante yung manok natin kasi pag kumpante yung manok natin mga boss ay talagang mauunahan yan pagdating sa oras ng laban. Yun mga boss, kaya more on rotation tayo na ginagawa natin mga boss. Day 6 mga boss, sa exercise natin, 6 AM, handspar uli natin yung manok natin, then ilagay natin sa ibang cord. Hayaan na natin yung manok doon maghapon at magdamag mga boss. Boss, sa day 7 na exercise ng manok natin, 5 AM, ibitaw natin yung manok natin. So, tandaan nyo mga boss, pagbitaw ng manok natin, parating dalawang bitaw. Sa unang bitaw mga boss, lalo kung baguhan pa lang yung manok natin sa bitaw, parating tatlong talampakan yung layo para magkapaluan agad yung manok natin mga boss, para maiwasan natin na gumiri yung manok natin. Ayaw kasi natin na gumiri yung manok natin kasi pag may tari yan at maunahan yung manok natin, baka tapos na ang laban mga boss. Kaya iniiwasan natin na gumiri yung manok natin. Kailangan makuha natin yung focus ng manok natin. Kaya malapitan lang muna yung bitaw natin, tatlong talampakan, at hayaan na lang natin yung manok natin na hanggang tatlong bangga. Then awatin natin yung manok natin, pahinga natin mga 35 seconds to 40 seconds. Then bitawan ulit natin ng tamang-tama ang layo at hayaan natin na mga umabot ng mga 5 banggaan yung manok natin. Basta tandaan yung mga boss na pag kumapit yung manok natin ay awatin ka agad natin. Kasi ayaw natin na masanay na tuka muna bago palo yung manok natin. Kasi yan ang tinatawag nating bad trades. Maunahan yan ng kalaban mga boss. Tumutuka pa lang yung manok natin, ay kung mapalo na yung kalaban, talagang mauunahan yan ng mga boss ng kalaban. So yun ang inaiwasan natin, na masanay yung manok natin na tuka muna bago palo. Gusto natin na pumapalo ka agad yung manok natin. At yun mga boss, na iniiwasan din natin na magkaroon ng damage yung manok natin pag magkapitan yung manok natin. Kaya inaawat ka agad natin yung mga boss. So ayun mga boss, ang 7 days exercise na tinatawag natin. At kung mayroon pang kulang sa focus yung manok natin mga boss, ibalik uli natin sa cycle na day 1 hanggang day 7. Pag kulang pa rin sa focus, ibalik uli natin sa day 1 to day 7 hanggang makuha na natin yung kanilang physical at saka mental conditioning. So ayun mga boss, yung sistema natin. Kaya siguro nagtataka kayo mga boss, bakit hindi tayo nagbibigay ng mga vitamins, mga NG, kung ano-ano man. Ay kung baga sa atin muna mga boss, ay dinidevelop natin ang ilang physical at saka mental conditioning. Pero mayroon tayong binibigay diyan na vitamins sa tubig lang, yung tinatawag nating electrogen. Magbigay tayo ng electrogen araw-araw mga boss, sa umaga, tanghali, at sa hapon. Pwede din wag natin bigyan sa hapon na yung last na pabiyaw, plain water na lang. Kasi sayang naman yung vitamins pag hindi maubos at saka matutulog lang din yung manok natin. So sa umaga hanggang tanghali, alas 2, pwede natin bigyan yan ng mga vitamins na electrogen mga boss. Kasi yung maganda din yung vitamins na electrogen, yun lang yung binibigay natin kung tayo ay magkondisyon ng mga manok natin. So ayan mga boss, yung part 1 ng preconditioning natin. Sana may natutunan kayo mga boss, at kung meron man, paki-like naman, subscribe ng ating YouTube channel. Maliliit na magmamanok YouTube channel mga boss. Abangan nyo mga boss yung part 2 at saka yung part 3. Ito yung part 1 na preconditioning natin, 7 days exercise na preconditioning. Maraming salamat mga boss. Maraming salamat mga boss. God bless.